Marcos, ang kapalit ngayon ay panggigipit. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi tayo natatakot sa mga Judas Iscariote, sabi ni June. 'Di ba? No wonder kaya po maraming napapakulong sa Pilipinas. Marami ngayon nasa kulungan na walang kasalanan, kundi ang magsalita o magmanindigan. Pero dahil sa mga bulok na sistema at panggigipit ng mga taong nakaupo sa gobyerno katulad ni Marcos Adictus Benedictus, mga kababayan, imbis na protektahan ng Pilipino, ginagamit ang batas, ang pang-aabuso sa batas para ipakulong at gawan ng mga kwento ang mga tao. Kaya again, kitang-kita ninyo sa ginagawa kay Harry Roque, kay Maharlika, kay Lorraine Badoy, kay Ka Eric, 'di ba? Dahil tayo ay mga nagsasalita. Meron ba kayong nakita na Marcos Marcos fanatic na kinasuhan ng Marcos Bangag administrasyon? Wala, 'di ba? Wala kayong nakikita dahil kapag hindi pabor sa kanila, doon lang sila magkakaso laban sa amin. Pero pag pabor ay what? Gagawin pa nilang witness. Kahit kitang-kita na sa buong mundo ang kasinungalingan ng mga ginayupak na mga Adictus Benedictus. Katunayan na ang hustisya sa atin ay nababayaran. Ang mga pulis sa atin sa panahon ni Marcos Jr., lalo na ngayon, ay nababayaran. Dahil mga kababayan, kitang-kita nyo naman mga nakasunod sa akin, 2022 pa lang, nung ako ay nagsasalita laban sa mga bangag, ano ang nangyari? 'Di ba? Unang ulitin ko muli, si Taberna, ayan, yan si Anthony Taberna ay mismong nag-fraud, nag-fabricate ng address diyan sa Pasig para mapaglaruan, maabuso nila ang judicial or legal system sa Pilipinas kasi wala sila, alam nila na wala akong address sa Pilipinas, pero nag-fabricate sila sa pakikipagtulungan ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. para ako ay makasuhan dyan sa Pilipinas para makapag-issue sila ng warrant of arrest para pestehin lang talaga nila ang buhay ng isang tao. Pero hindi sila magwawagid dahil sinabi mismo ng mga kakampo ni Bangag na itutumba nila o may tutumba na vlogger. Pero nag-failed ang mga jutang ginina na akala nila masindak-sindak nila ang isang Maharlika at sinasabi pa na noong 2022 ay makikipag-ugnayan sila sa DFA, makipag-ugnayan sila sa bansa ng Amerika at kung saan-saan. Pero 2022 pa yon mga kababayan, hindi sila nagwagi doon. Kaya nagsunod-sunod ang pagpa-file nila ng kaso sa akin, hindi lang sa Amerika, kundi dyan sa Pilipinas, gamit ang peking address na pinaimbento o pinagawa ni Lisa Tanas, kidnapper Marcos, at ni Bangag Marcos Jr. dahil galit na galit sila sa akin dahil sinawalat ko ang issue ng smuggling, unang-una yan. Ang pag-appoint nila kay Michael Ma na isang smuggler na mismong nakalagay yan sa dyaryo at sa news article na ito ay smuggler at ito ngayon inupo pa o inappoint pa ni Marcos Jr. at itinago sa publiko ang pag-appoint kay Michael Ma. Alam na alam nyo yan mga kababayan. Kaya ang ginawa nila ay mag-file ng cyber libel sa kay Maharlika at sa iba pang mga huwag niyong kalimutan ng isa nating kaibigan na si Johnny Macanas ay naharap din sa cyber libel na final ng dating PNP chief na si Anacorda, si Acorda. Remember that? I think hindi pa rin tapos ang kaso ni General Macanas. Dahil ito ay sa pagkikritiko namin sa mga bangag na Marcos Jr. at ang kanilang mga kasabwat. Kaya talagang mga kababayan, kapag hindi ka nila kaalyado at ikay nagsasalta bilang, part of your freedom of speech, bilang isang vlogger, whistleblower, ay kakasuhan ka at sasabihin ikaw ay naninira
ng gobyerno at sinisira mo si Marcos Jr. Bakit ko sisirain si Marcos Jr.? Di ba bakit mo sirain ang sirang-sira na sa mundo na magnanakaw ang buwaka ng inang yan at addictus benedictus? Unang-una, hindi si Maharlika ang nagsabing addict, si Bangag. Di ba? Marami ng tao katulad ni Coseteng, Pangulo Duterte, ang nagsabing bangag at yun ay pinatunayan ng testimonya ni Cathy Binag na hindi lang si Bangag kundi si Lisa Tanas ay nag-abot sa kanya ng polvoron kasama din si Anton Lagdameo. Actually, naginip ako kagabi, no? Na isang Miss Universe na pumunta daw ako sa bahay niya. Sa bahay niya, mga kababayan, nakita niyo ba yung post ko sa Facebook? Nakakatawa talaga yung panaginip ni Maharlika. Hindi ko alam kung bakit tayo nananaginip dito, mga palangga. Sinulat ko kasi para hindi ko makalimutan. Ano kasi ang panaginip, madalas nakakalimutan mo, no? So, nanaginip nga ako, alright? Ano ang sabi natin sa ating panaginip? Okay? Basahin natin. Kasi dapat ay dokumentado ang mga panaginip. Na pumunta daw ako sa bahay ng dating Miss Universe. My goodness, mga palangga. At pinagkape niya daw ako at habang nagkukwentuhan kami, inabot niya sa akin ang blue folder at sinabi na ilabas mo, sinabi sa akin ni Miss Universe, ilabas mo sa publiko yung mga picture na nagbabangag si Bangag Marcos. Yan ang pinaka-ingat-ingatan ng asawa ko na tatapos sa mga kasinungalingan ni Bangag Marcos na hindi siya nagpupulburon. Sabi pa ni Miss Universe, Maharlika, yung ibang video nakuha sa 46C, puntahan mo sa kondo ni Anton, nakatago sa baul. Tapos sinunod ko raw ang sinabi ni Miss Universe at nang nasa kondo na ako, binuksan ko ang baul pero mga maligno na sumisinghot ng pulburo na nakita ko. Punyeta, at ako'y biglang nagising. Kaya nga, no, may mga nagko-comment talagang ano nga ba ang kinalaman ni First Miss Universe dito sa mga panaginip? Tanungin natin siya. I-follow nyo na lang yung ating Facebook, no? Sa Boljakan, si GD, sabi ni David. Alright. Okay. Ano sabi? Garen Mejares, how are you? Alright. Ayan. So mga kababayan, ang nakakaloka dito, pati sa panaginip natin, ay pumapasok ang mga sangkot, di ba? Maaring sangkot sa mga pagkabangag ni Marcos Jr. Kaya nga itong si Miss Universe, dapat kung talagang may alam siya, lumabas na siya at sabihin niya sa taong bayan kung anong kinalaman niya o baka may mga video siyang nakatago na sumisinghot si Bangag. Pero actually, hindi naman na kailangan pang kung tutuusin, kung naninindigan ng mga pulis, mga sundalo na para ipagtanggol ang bayan, hindi naman na kailangan pang maglabas pa ng video dahil kitang-kita naman kahit ano pang mga kasinungalingan ang pinapalaganap ni Santiago ng NBI, ni Remulla, nakitang-kita nyo na sinungaling dyan sa Senado, mga kababayan, halatang-halata na ipinoprotektahan nila ang pagiging bangag ni Marcos Jr. Sa kabila ng kanilang pagkaso-kaso ng inciting to sedition against me, ako, magsasalita lang ako para sa sarili ko kasi si Harry Roque, isang abogado yan at kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili pero obviously kaya siya kinasuhan dyan kinasuhan kami, kakasuhan daw kami ng DOJ nila, I don't know kung na-file na ba nila yung inciting to sedition against kay Harry, against sa akin at yung pag-forge na ng document. Tignan natin kung hanggang saan sila makarating. Ilang araw na ba yun? Saan nila i-deliver yung kaso? So saan nila isusumon? Saan sila magpapadala ng kanilang reklamo? So definitely, maggagawa na naman sila ng peking address para kay Maharlika. At challenge yan sa kanila. Paano nila ngayon ilulusot yan? Diba? Kung makikipag-ugnayan, kunwari sila, which is kayabangan lang yan. Kaputahan lang yan ng mga bangag. Paninindak yan sa mga Pilipino, sa mga vloggers lalo na huwag kayong mag-share, huwag kayong magsalita, matakot kayo kasi itong isang Maharlika na ito ay kinasuhan na kahit siya ay nasa Amerika. Alam nyo mga palangga, kahit sinong tao, kahit ang homeless sa Amerika
na kunyari ang pangalan ay John Doe, ay pwedeng kasuhan ng mga bangag sa Pilipinas. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo, kahit araw-araw ng buhay ng mga bangag, dahil wala silang magawa, ay kasuhan ako, Monday, Tuesday hanggang Sunday, ay kasuhan ako ng kaso, ay hindi po yan sila pinipigilan. Dahil kaya nilang mag-fabricate ng kwento. Kaya nilang mag-fabricate pati ng address. Ngayon ang question ko sa inyo. Yan ba yung kaso-kaso na pananakot sa akin ng inciting to sedition? Yan ba ay uusad dito sa bansa kung saan ang aking pamilya, ang aking buhay ay nandito na? Tingnan natin ating mga palangga. Okay, comment. Para lang kayo lumiwanag ang inyong kaisipan at tumalino kayo, kahit mag-Google kayo dyan, mag-aral kayo ng batas, may mga abogado dito. Uusad ba yung inciting to sedition na sinasabi ni Bangag, ng mga bangag laban kay Maharlika? Mga vovo, big no, sabi ni Lucky 88. Ito ay intimidation lamang. Pananakot sa inyo. Dahil po ang paglabas ko ng video na authenticated from other country and here in America is protected speech sa bansa kung nasaan ako. Definitely, sa Pilipinas, kahit tama ka, mali ka pa rin kung sa bangag kang gobyerno na papaloob. Baka nga gurgurin ka pa. Kasi ang gusto talaga nila ay takutin kayo. Okay? Tatakutin kayo ng bonggang-bongga para hindi na kayo mag-share at magsalita ng laban sa mga bangag. Alright? So definitely kung nasa Pilipinas ako, 2022 pa lang, baka nagmagkasunod na kami ni Percy Lapid na pinatay o ginurgur nila. Pero itong inciting to sedition na binabanggit nila, matakot na, Maharlika, patong-patong ang kaso. Talaga naman patong-patong ang kaso na ginawa ng Marcos administration ng mga buwaka ng inang yan sa akin gamit ang fabricated address. And that is a challenge dapat sa isang gobyerno kung matino. Kung tutuusin, hindi nila sila pwedeng mag-file ng case laban sa akin sa cyber libel na yan. Unang-una po, okay? Ang aking address, mga kababayan, ay hindi doon sa Pasig. Dahil, excuse me. Okay? Mga kababayan, nagatin na natin to, mukhang importante. Alright? Okay. Okay, no to, I mean yes. So, ibig sabihin mga kababayan, patong-patong talaga ang fabricated case, fabricated crime na ginawa ng Marcos Jr. na ito, ng Marcos Bangag ni Lisa Tanas kidnapper. Dahil alam na alam ni Marcos, ni Lisa Tanas lahat na ang aking domicile o aking permanenteng trabaho, permanenteng tirahan ay nandito sa Pilipinas. Pero ang tanong sa inyo, matatakot sa Pilipinas, sa Amerika. Okay, tama. Ay nandito sa Amerika. So ang gusto ko lang paalaalam sa iyo sa mga bobo na mga Maharlika, lagot ka, ganyan-ganyan. Sinabi na mismo ni Santiago Gunggong ng jutang gininang judge na walang alam kundi panggigipit yung buwaka ng inang yan, sa araw na ito, isinusumpa kitang kunin ka na ng lupa ng mga maligno. Kunin ka ng mga maligno. Alam nyo, ang ginawa nila talagang fabricated, paninindak, pananakot, at sila dapat ang managot. Okay? Kasi kung nasa Pilipinas ako, ginorgur na talaga ako at dinukot na nila ako. Yan din po ang gusto nilang gawin kay distressed mother. Okay? Kay distressed mother, kay Sheena, nung pinabricate nila yung crime, pinapauwi nila yan para ikulong, para gurgurin, dahil si distressed mother, si Sheena, na nakasama ko sa Dahig, di ba, ay isiniwalat na ang pagkidnap sa kanyang anak ay sangkot kumbaga ang nagmastermind si Lisa Tanas, si Teddy Boy Locsin Jr., ang asawa niyang si Louis Barcelon, yung Hi Louis,
'Di ba? Ang DFA lahat nag-fabricate ng kanyang crime. So definitely si distressed mother ngayon ay nagkaroon ng asylum visa. Tingnan niyo. Lahat ng mga kritiko, lahat ng may alam sa pagdanakaw, sa korupsyon, sa kidnapping ng bangag na Marcos Jr. ay nag-asylum visa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ang mga gunggong, gusto ko kaming pauwiin ni Harry Roque, gusto akong pauwiin. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pauwiin? Ibig sabihin, pauwiin ka kung saan ka nakatira. Okay? Bakit ako pauuwiin? Wala po akong bahay sa Pilipinas. Wala akong pag-aari kahit isang single na paso. Wala. Bakit ako pauwi ng mga bangag? So simple lang yan, para ako ay gurgurin. Dahil galit na galit si Marcos Jr., si Lisa Tanas na addictus benedictus na nasasangkot din sa pulboronic issue dito sa California na kung saan ang kanilang isa sa entourage nila ay nagurgur dahil allegedly sa pagsisinghot nila ng pulboron, and that's still under investigation. Nakita niyo yung pattern? Ngayon, mga kababayan, pauwiin si Maharlika para gurgurin. Pero ang Pangulong Duterte ay ipinagkanulo sa ibang bayan para doon parusahan dahil nga natatakot ang mga bangag. Kasi pag nasa Pilipinas ay hindi sila uubra kay Pangulong Duterte dahil nga ito ay abogado. Hindi nila ito basta-basta mapakulong unless na kanila talagang puwersahang ipagurgor. Siyempre, ang dami namang nagmamahal kay Pangulong Duterte, mga dating sundalo na nagpoprotekta sa kanya at mayroon din siyang kakayahan bilang dating politiko, mayor, di ba? At presidente, kayang lumaban ni Pangulong Duterte. Eh si Maharlika, ano ang laban ko kapag nasa Pilipinas ako? Meron ba akong mga sundalong brusko? Wala. Okay? So ibig sabihin, kaya gusto akong dukutin ng mga hayop na yan dahil sinabi na rin mismo ni Santiago Julul na gagawa sila ng paraan, i-hunt down nila ako kahit saan man ako at pababalikin sa Pilipinas. Nakita ninyo ang larawan ng pang-aabuso at pagiging kidnapper nila? Wala po silang jurisdiction sa akin. Dahil unang-una, okay, katulad ng binabato nyo kay Kitty Duterte na siya ay Amerikana, di ba? Which is ipinanganak siya dito sa Amerika dahil talaga naman dito siya ipinanganak. Ang nanay niya ay nurse din na bonggang-bongga. Alangan naman buntis si Miss Hanilet, kailangan umuwi ako sa Pilipinas para doon ko ipanganak yung anak ko. Di ba? May mga ganun silang drama. Yan ang mga sinisira nila kay, pambabato nila kay Kitty. Pero mga tanga lang naman ang nagbabato niyan. It's the same thing with me. Pero si Kitty is a natural born. Ako is a naturalized. Diba? So ngayon, kahit nagiging mukha ng tanga talaga itong si Bangag at si itong NBI, ang DOJ lahat, ipinipilit nila, isinisiksik nila sa isipan ng mamamayang Pilipino na mayroon silang jurisdiction sa isang Maharlika. Ulitin ko po ang pagpapalabas ng video na nagsisinghot si Bangag. So misinghot ng white powdery substance o pulburon ay hindi po inciting to sedition kung ito ay authenticated. Magiging inciting lamang yan kung yun ay fabricated or AI na katulad ng kiniklaim ng mga bangag. Pero hindi po yan AI, hindi din yan manipulated katulad ng sinasabi nila. Kaya nga ang challenge dito kay Bangag, bakit ang kaso niya ay inciting to sedition? Yun po, yung kaso na yan, diyan lang nila talaga pwedeng ma-file sa Pilipinas, but not in America. Alta nyo? Ang pwede lang i-file ni Bangag, which is I am waiting for that, ang defamation case na sasabihin ito ay kasinungalingan, itong video na ito ay hindi totoo. Yan lang po ang pwede nilang i-file dito sa Amerika, katulad ng 4 na case na final nila sa akin. 1 case dismissed, yung isa. Yun lang ang pwede nilang i-file dito sa Amerika, and I am waiting for that. Sa mga media, dapat yan ang ilagay nyo sa mga ano ninyo, sa mga balitan. Kaso nagiging bobo na kayong lahat. O may natira lang konti.
Wala ba kayong mga utak? Dapat yan ang ini-educate nyo ang na nakikinig sa inyo bilang isang tagapamahayag, 'di ba? Bilang isang journalist, kayo ay tagapaghatid ng balita, 'di ba? Taga-educate ng mga mamamayang mga bangag dito, pero hindi niyo ni-educate. Sabi niyo inciting to sedition. Marlica nahaharap sa inciting to sedition. Again, kahit 100, 1 million, 1 billion, 1 trillion inciting to sedition case ay pwede pong gawin ng bangag na gobyerno laban kay Maharlika at sa marami pang iba. Pero ang tanong, yan po ba ay pwede nilang gawin dito sa Amerika, ang inciting to sedition? Definitely 1 trillion, trillion times na hindi pwede yang kaputahan, kajotahan ang kanilang mga kabangagan dahil wala po silang jurisdiction sa akin. Okay? Yan ang hindi ipinapaliwanag ng media. Kasi ang inciting to sedition, yun lamang yung mga gumurgor, mga heinous crime, mga terorismo, yun lang ang applicable. Yung pagsiwalat ko sa video ni Bangag, ito po ay protected speech ang tawag dyan. Kalayaan ng isang tao, kalayaan ng isang tao na sabihin sa publiko kasi ito ang usapin ay tungkol sa mamamayang Pilipino, sa mamamayan dahil ang presidente ay isang bangag. Dahil ang sinasabi ko nga sa inyo, pag sinabi mong inciting to sedition, ay nag-encourage ka ng mga Pilipino na, sige, halina kayo, puntahan nyo na at anuhin nyo, ganito, ganyan, ganon. Yan po ang inciting. Pero ang sinasabi ko lagi, mga polis, mga brusko, ano pang ginagawa ninyo? Mag-speak up day na kayo, peacefully. Yan ang sinasabi ni Maharlika. Pero kung ginurgur nila si Bangag, okay, kontrolado ko ba yon? Kunyari, may isang pulis o may isang PSG, kasi yun ang nakaano ko sa panaginip ko, na may nagsilpo sa julo nila, di ba? Kasalanan ba ni Maharlika yon? Hindi. Kasi personal yon na desisyon ng isang PSG kung pasasabugin niya ang lubi. Ang lubi. Ang coconut nut with a coconut nut with a white powdery substance. It's not my fault. Ngayon na sinabi, ang nilabas natin mga palangga ay isang awareness sa taong bayan, ay isang impormasyon na napakahalaga na kailangan maintindihan ng mamamayang Pilipino na ang inyong presidente ay bangag na bangag. Yan ang katotohanan. Kaya naman galit na galit sila kay Maharlika. Imagine nyo, ang NBI, DOJ, lahat ng mga sangay ng gobyerno ngayon, wala na silang ginagawa, kundi talagang magipit ng vlogger. Pero tignan mo, ang kidnapping, wala silang ganong atensyon, kaya araming nakikidnap. Si Michael Mann, ang laging kasama ni Lisa Tanas, namamayagpag sila sa smuggling, dahil yan ay pinangalanan at hindi tinuloy ang hearing patungkol sa smuggling smuggling involvement niya. Sa halip ay inappoint pa ni Marcos Jr. bilang special envoy to China nang walang dokumento. Yan ay impeachable. At kung sino man dapat ang kasuhan dito sa panggagago sa Pilipino tanggalin sa pwesto ay ang bangag na gobyerno na si Marcos Jr., hindi si Maharlika. Alright? Ngayon, mga kababayan, ngawa na ngawa pa rin ang mga bangag, gigil na gigil kasi sila. Gigil na gigil kasi sila, mga kababayan, ang DOJ na mga sinungaling na nakipagsabuatan para kidnapin ang Pangulong Duterte. Nakipagsabuatan ang National Bureau of Investigation, ang NBI, para what? Mag-file ng mga kaso sa mga katulad ko. Ngayon, sabi ko, saan nila pwede isampay ang kaso na yan? Ay, di dyan lang sa Pilipinas. At pipick upin ngayon ng mga media, Maharlika, natatakot. Ayan, kakasuhan na. Ay, nako, mga kababayan. Kung kagamitin nyo lang ang inyong utak,
Dapat hindi na presidente si Marcos Jr. ngayon. Kung kailangan siya patalsikin sa pamamagitan ng freedom of speech, dahil tama na, sobra na ang kabangagan niya. Mga palangga, matagal nang wala yan. But sad to say, ang karamihang mga men and women in uniform na nakapaligid kay Bangag ay mga bulag, pipi at bingi. Bakit sila bulag at pipi at bingi? Magkano kaya ang mga isinusupalpal ni Lisa Tanas sa kanilang mga bunganga para tumahimik? Alright? So yan yon mga kababayan. Ngayon ang sinasabi nila, extradition treaty kay Maharlika, i-extradite, di ba? Sinasabi ni NBI, yan, ipapa-extradite. Oh, really? Do it! Di ba? Gawin mo yung extradition mo, ang tagal mo nang sinasabi. Di ba? Ulit-ulitin ko po, ang bansang Amerika ay hindi ipinagkanulo ang kanilang citizen. Okay? Kapag ito ay may kinalaman sa freedom of speech. So yung sinasabi ng mga bangag ng NBI na ipapa-extradite, kakasuhan, yun po ay kanilang mga dala ng kanilang galit at inis kasi hindi nila ako madukot. Although talaga na si Bangag Jr. at si Lisa Tanas ng assassins para sa akin, pero syempre nag-iingat ako para hindi nila ako magurgor at reported na ngayon sa FBI, mga palangga. Ito ay talagang threat laban sa akin. Di ba? Nakita nyo, sa Netherlands ay inano ko na, nireport ko na. Okay? Mangyayari lamang ang kanilang pangdurukot sa akin kung may mag-conspire na, na assassin sa America or whatever, kung sino man yan, ang kanilang mga pwedeng bayaran. Nabasa ko yan kanina sa comment. Pero syempre, kaya nga ina-announce natin dito at nire-report natin sila sa iba't ibang institusyon ng gobyerno ng Amerika para malaman ang kadyutahan ng bangag na gobyerno. Kung meron ditong threat, violence at yung mga bang-bang-bang na ginagawa, hindi ako yun. Kundi ang mga kasabwat ni Bangag. Hindi ba violente nilang dinukot ang Pangulong Duterte? Harap-harapang ginawa ni Torre, pagkipagsabwatan nila Kanilaw, na ipinakiusap yan ayon sa ating source. Ipinakausap yan sa Senado na wag i-contempt. Dahil pinakita ko naman ang picture sa'yo, nakasabwat ni Lisa Tanas yan sa kanilang mga plano kung anuman na ginawa kay Pangulong Duterte. Dinig na dinig yun naman sa hearing. So yaan ang pinakiusap ng gobyernong Bangag na wag i-contempt. Kaya naman si Kilay ay hindi kinontempt sila Kanilaw. Dahil ito ayon sa ating informante ay ipinakiusap ni Lisa Tanas kay Kilay na wag i-contempt sila Kanilaw dahil ito ay kasabwat nila diyan sa bilang siya isang ambassador ng transnational crime. Siya ay nagpanggap doon sa papel na pinag-usapan sa Senado na siya ay Interpol agent or Interpol personality. Doon pa lang kitang-kita na, di ba? Kaya sila galit na galit kay Maharlika kasi hindi nila mapa-extradite, hindi nila mapa-uwi sa Pilipinas kasi hindi na nga yan ang domicile ko, ang Pilipinas, kundi bonggang-bonggang sa California. Di ba? Ngayon, mga kababayan, water please, darling. Ngayon, ano ang challenge ngayon sa mga bangag? Okay? Pwede sila talaga magsampal. Kahit ilang kaso, mali-mali pa kayo mga nila, pinagsusulat yan. Kahit talaga anong kaso, mga palangga, kung magtanim sila, lahat magtagagawa ng kaso si Lisa Tanas kasi yun talaga ang purpose nila na pagdating ko sa airport ay dadamputin nila ako. Okay, bigyan kita ng clue, NBI. So, mayroon akong scheduled na cruise, merong stopover sa Pilipinas. Abangan mo ko, magkita tayo. So, ayan na, may schedule ako na cruise, parating na, at dadaan ako sa Pilipinas. Alright? So, abangan nyo ako dyan, mga buwaka ng ina ninyo. Okay? Sabi ni Evelyn Itang, sedition laws should not be used as a tool to suppress a legitimate criticism or political views as we are in democracy. Kaya nga palangga, very good, very smart. Hindi po pwedeng i-apply ang inciting to sedition
sa pagpapahayag ng katotohanan na si Mangag ay nagbabangag sa litratong yon at